Alam nyo, noong Enero 2026, biglang gumuho ang buong business empire ni Leandro Leviste. Ibig kong sabihin, sa loob lang talaga ng isang buwan, yung bilyonaryo na dating tinitingala bilang isang crusader, biglang siya na yung sentro ng isang dambuhalang eskandalo na yumanig hindi lang sa mundo ng enerhiya, kundi pati na rin sa politika. So ano ba talaga ang nangyari? Paanong nangyari to ng ganong kabilis? Nagsimula ang lahat ng ito sa isang pasabog, isang matinding akusasyon mula sa dating Representative Lito Atienza. At hindi kung sino lang ang tinuro niya, kundi ang nanay mismo ni Leviste. Ang sabi niya, sinubukan akong suhulan ng nanay mo. Grabe 'di ba? Napakabigat na alegasyon, lalo na't kasagsagan na ng kontrobersya. Pero heto ang twist. Isang buwan lang bago ang lahat ng to, baliktad ang mundo. Siya yung bida, siya yung taga-akusa, siya yung matapang na kongresista na isinisiwalat daw ang katiwalian sa sistema. Kaya ang tanong, paano? Paanong biglang umikot ang lahat? Okay, para maintindihan natin, kailangan nating bumalik ng konti. Let's go back to December 2025. Kasi dito, si Leviste ang bida. Siya talaga yung kumukontrol ng kwento. At ang papel niya, yung anti-corruption crusader. Ang naging alas niya ay yung tinatawag na Cabral Files. Ginamit niya to para iposisyon ang sarili niya bilang isang bayani, yung tagapagligtas. Pero ayon sa mga ulat, meron palang hidden agenda. Isa pala itong malaking strategy para ilihis ang atensyon ng lahat mula sa napakalaking kabiguan ng sarili niyang kumpanya. At hindi ito basta-basta. Pinag-uusapan natin dito ang 11,427 megawatts ng mga proyektong hindi natuloy. Pero pagpasok ng Enero, ayun na, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. This time, yung gobyerno naman ang bumanat. Sila na ang nagsimulang magbunyag ng mga katotohanan. At bigla, yung dating taga-usig, si Leviste, siya na ngayon ang nasa hot seat. Enero 11. Ito yung unang malaking bomba. Mismong ombudsman na ang kumpirma na yes, iniimbestigahan na nila ang umano'y illegal na pagbebenta ni Leviste ng kanyang congressional franchise. Isipin nyo, franchise mula sa gobyerno, basta na lang binenta? So ano ba ang ibig sabihin niyan sa simpleng salita? Kasi ayon sa batas, yung prangkisa mula sa Kongreso, isa yang pribileyo. Hindi yan ari-arian na pwede mong ipagbili na parang lupa. Kapag binenta mo yan or nilipat sa iba ng walang paalam at approval ng Kongreso, automatic yan, cancelado. Ang tawag dyan sa batas, ipso facto revoked. At naging napakaprangka ng ombudsman tungkol dito. Ang binitawan niyang salita kay Leviste, wala ka bang hiya? Senador pa man din ang nanay mo. Isang napakatapang na pahayag na nagpapakita kung gaano kaseryoso at personal ang tingin niya sa isyung ito. At hindi pa dyan natapos. Kasi kasunod niyan, sunod-sunod na ang mga revelasyon. Dito na lumabas yung mga detalye tungkol sa isang dambuhalang multa at yung mga proyektong, parang multo na lang pala. 24 na bilyong piso. Ulitin ko, 24 billion pesos. Yan yung halaga ng multang ipinatawan ng Department of Energy sa kumpanya ni Leviste. Dahil saan? Dahil sa mga bigong pangako. Para lang magka-idea tayo kung gaano kalaki yan, sapat na yan para punduhan ang libu-libong classrooms o kaya ilang modernong ospital. Ganyan kalaking usapan dito. At para makita nyo kung gaano ka-lopsided ang sitwasyon, tingnan nyo to. Sa lahat ng kinanselang kontrata para sa renewable energy sa buong Pilipinas, 64%, halos 2/3 niyan ay galing sa mga kumpanya ni Leviste. Halos siya na ang may-ara ng lahat ng bigong proyekto sa buong bansa. Dito, kitang-kita talaga yung agwat ng pangako sa katotohanan. Ipinangako, halos 11,500 megawatts. Ang na-deliver, 174 megawatts lang. Parang nangako ka ng bundok, pero ang naibigay mo isang dakot na lupa lang. Napakalayo. At kung akala nyo malala na yun, may mas malala pa. Ayon sa audit ng SGV, yung kumpanyang may prangkisa, tumigil na pala sa operasyon noong 2022 pa sa lahat ng 7 sites nito. Nalugi ng milyon-milyon, may capital deficit na halos kalahating bilyong piso. Sinubukan pa nga ang i-donate yung mga sites pero walang LGU na gustong tumanggap. At ang pinakamatindi sa lahat, hindi man lang nila sinabihan ang Kongreso na, "Hey, sarado na po kami." Okay, so ngayon, pag-usapan naman natin yung aspetong legal at personal kasi dito na talaga uminit ang lahat.
Lumabas ditong isang posibleng pag-amin sa primetime TV at isang, malinaw na paglabag sa saligang batas. Kasi napakalinaw ng sinasabi ng ating konstitusyon, bawal sa sinumang miyembro ng Kongreso habang nanunungkulan siya na magkaroon ng kahit anong financial interest sa anumang kontrata o prangkisa na galing sa gobyerno. Sa madaling salita, malinaw na conflict of interest yan, bawal na bawal. At sa isang live na TV interview, tinanong siya ng direksahan, sino ba ang may-ari ng parent company na may hawak ng mga kontrata sa gobyerno? Ang sagot ni Leviste, isang salita lang, na para sa marami ay isa ng pag-aamin. Ako. Boom. At dito na bumalik yung pinakamalaking pasabog mula kay Lito Atienza. Sabi niya, hindi lang yung capital ng kumpanya ang questionable, hindi pwedeng may 1 million pesos kang capital at mangangako ng langit sa buong Pilipinas, kundi pati yung paraan ng pagkuha ng prangkisa. Ang akusasyon niya, personal daw siyang nilapitan ng nanay ni Leviste, si Senator Lauren Legarda, para pabilisin ang approval nito. Isang mabigat na alegasyon ng paggamit ng political influence. So dahil sa sunod-sunod na mga bomba, anong naging tugon ni Leviste? Well, ayon sa ulat, isa itong kalkulado at mabilis na pag-atras. Isang surgical exit, kumbaga, para makaiwas sa pananagutan. At yung timing napaka-critical. Isipin niyo to, noong Enero 21, nag-presscon siya, huling presscon daw, para i-deny ang lahat. 2 araw lang pagkatapos, Enero 23, bigla siyang nag-resign sa board. At ang dahilan? Personal reasons. Pero bakit? Kasi 3 araw na lang, Enero 26, ay yung nakatakdang investigasyon sa kanya ng House Committee. Mukhang inunahan niya, di ba? At ang huling galaw, yung mismong kumpanyang nabenta niya sa halagang 34 billion pesos, nag-file para magpalit ng pangalan. Isang napaka-epektibong paraan para burahin ang koneksyon niya sa negosyo. Parang, Leviste who? Wala na, tapos na ang usapan. So, ang pinakamahalagang tanong talaga dito ay tungkol sa accountability, sa pananagutan. Kasi ang tanong, ano ba talaga ang isinisiwalat ng buong eskandalong ito tungkol sa sistema natin? Based sa mga source, may isang pattern na lumalabas. Isang playbook daw kung paano ito ginagawa. Ganito raw ang sistema. Step 1. Gamitin ang impluensya ng pamilya para makakuha ng prangkisa. 2. Gamitin yung prangkisa para makuha ng kontrata. 3. Magbenta ng shares sa publiko based sa mga pangako, hindi sa resulta. Tapos, bago pa pumutok ang problema, pumasok sa politika. Then, kapag nagsimula na ang investigasyon, anong gagawin? Mag-resign at mag-rebrand. Isang cycle na parang disenyado para iwasan ang anumang pananagutan. At dahil sa lahat ng ito, may mga mabibigat na tanong na nakasalalay na ngayon sa Kongreso. Aalamin ba nila kung illegal ba talaga yung pagbebenta? Kung ginamit ba ng ina niya ang kanyang posisyon? Bakit itinago na sarado na pala ang kumpanya? At ang pinakamahalaga sa lahat, sino ang mananagot para sa 7 abandonadong proyekto at sa bilyon-bilyong pisong nasayang? At iiwan namin kayo sa katanungang ito, na siyang pinakapuso ng buong issue. Sa dulo ng lahat ng ito, ang pribileryo ba ay nagbibigay proteksyon sa kapwa pribileryo? Yan yung tanong na kailangan masagot, hindi lang para sa kasong ito, kundi para na rin sa kinabukasan ng accountability sa ating bansa.